Sa oras kong ito ay hinihingi ko po ang inyong pagpapatawad kung ako man ay mayroong nagagawa na hindi tama sa inyong paningin at sa inyong pakiramdam. Ang dalangin ko, tingnan ninyo kung sino yung Kristo na tinanggap ko sa buhay ko na siyang nakapako sa krus. Ang bawat isa ay may kainahan, pero yung kahinaan yun magiging dahilan para labanan natin yung kahinaan. Di sinabi po ni Apostle Paul na, Lord, kung saan ako mahina, doon mo ako palakasin. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At hindi ko po ina-expect na ako po ay muling tatayo at gagamitin ng Panginoon. Mami, paka-explain na lang sa iyong beloved na. Okay. May kanya-kanyang level tayo ng ating pananampalataya. Amen? Amen. Merong pang nagbi-milk pa lang. Merong nasa middle. At merong kumakain na ng steak. Di ba? Yung steak ay very hard na yon. Kung gusto niyo ng medium rare, pwede. Pwede po yun sa bawat na steak. So, sa umaga pong ito ay ang pag-aaralan po natin ay worship God in spirit and in truth. Amen. Ito po ay napapanahon dahil marami po ang pumupunta sa mga ganitong gawain na hindi alam ang true meaning ng worship God in spirit and in truth. At yan po ang hinahanap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po. Nanyahan ko po na ang bawat isa ay tumayo at tayo po ay dadako sa banal na panalangin. O Diyos, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, tunay nga po na ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig mo, Panginoon. Very powerful po, O Diyos, ang iyong mga salita. Ito'y binigyan mo ng buhay, binigyan mo ng hininga. At dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito na use us as an empty vessel, Panginoon, para po maintindihan at maunawaan namin, Panginoon, ang iyong salita. Maging akong iyong itinayo, Panginoon, na magsasalita para sa kanila, O God. Use my mouth, be your mouthpiece, O Lord. At hindi ang aking pangsarili na kaalaman ang siya kong may impart sa kanila, kundi ang guide ng iyong Holy Spirit na ibinigay mo po sa akin. Lord, maraming salamat sa mga babae at sa aming nag-iisang lalaki, Panginoon, na nararito sa iyong templo, Diyos. I-silence mo, Panginoon, ang mga noises that we hear from sa aming kaalaman, Panginoon. At ang marinig namin, Panginoon, ay ang iyong salita, O God. Ang iyong salita lamang, Panginoon. Ang iyong salita na magugat at mananalaytay, Panginoon, sa aming human anatomy, O God. In the name of your Son, Jesus Christ, spiritual understanding, Panginoon, ang ipagkaloob po sa bawat isa sa amin. Spiritual wisdom and knowledge, Panginoon, nasa iyo lang ito nagmumula. Marami pong salamat, Panginoon. I entrust you my life, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna, ikaw ang magliwanag sa buhay ko sa oras na ito. Ito po ang samang dalangin ko sa ngalan ng anak ni Jesus. Amen. 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 So, kumusta po ang bawat isa? Kumusta ang mga pangyayari sa buong linggo? God is good. And all the time, God is good. Simula na tinanggap natin si Kristo, siya yung salita na nagbibigay buhay, di ba? So, yung mystery is God is with us. Amen.
Yan ang hindi alam ng sanlibutan. When we accept Jesus Christ, our personal Savior, God is with us all the time. Amen? So, alin po natin yung background, bakit nasabi ito yung kailangan nating sambahin ang Panginoon sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. Noon po ang mga Hudyo or Jews ang tawag sa believers ng katuruan ng Judaism. Ang Judaism ay nagsimula sa tribe of Judah, of course, di ba? Judah. Ang lipi ni Judah. Nang mahati ang Israel, nahati po ang kingdom noon sa dalawa. Ang mga Jews ay mahigpit na sumusunod sa batas ng religion, na batas na itinuturo sa kasulatan ni Moses. Kaya hanggang ngayon po, yung batas ni Moses lang ang nasusunod at pero kung tutuusin, dapat ang magsasakatuparan ng kautusan na yun ay si Jesus Christ. Diba? Kaya po siya ay pumunta dito sa atin, sa sanlibutan para tubusin tayo ngayon. Kaya mayroong discrimination sa mga outside the religion of Jews. So, nakakaranas tayo niyan ng diskriminasyon, lalo pag sinabing born again. Yung sinasabi nila, tayo daw ay mga crazy, mga baliw. Kasi while we are singing, we are crying, we are dancing, shouting, and they don't understand that that's why we are doing like that is the Holy Spirit is with us. Amen? Ang mga Samaritan, ito po, pakinggan natin, ay itinuturing na makasalanan at hindi nakikipag-usap sa kanila ang mga Jews. Inalisan sila ng karapatan na makikipag-associate sa mga Jews. Ang Samaritans ay mga Israelites from, nasa tribe din po yan ng Israel, from the tribe of Joseph, Ephraim, and Manasseh. Si Ephraim at Manasseh po ay anak ni Joseph at si Joseph po ay anak ni Jacob. Kinilala nila ang mga aral ng ninuno nila na si Jacob. Kaya kung babasahin po natin yung teksto po natin, 4:24 na yan, kung aap tayo doon, mayroon po doon isang babaeng Samaritana. Inano ko lang po kayo para balikan nyo na lang po kasi medyo hahaba pa kung babalik pa tayo doon at babasahin. Kaya ang mentality ng mga Samaritan or Samaritano, hindi sila nakakasamba sa Diyos sa Jerusalem o templo dahil pinaniniwalaan nila na doon sa bundok at kinakausap ang Diyos ni Jacob. So ang nangyayari, yung way of worship nila ay ritual or nakaugalian na pagsamba. So, di ba, in our past, let's say religion, di ba it's a ritual? Merong nagpupunas pa tayo ganyan, ganon, tapos nananalangin tayo paulit-ulit. Pero tinuruan tayo ng Panginoon. So, yun mga, anong bagay na yun ang ating mga namana? Tinawag ito na traditional programmatic worship. So, babasahin ko po yung John 4:22 to 23. Hindi nyo na nakikilala ang inyong sinasamba. Ngunit, nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama, ang mga sumasamba sa Kanya. So, paano ba natin sasambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan? Number 1
po is, worship is more than just a song. Ang pagsamba ay higit pa sa isang awit. Worship expresses various actions, attitudes, and compasses a life, devotion, and surrender to God. Sa Tagalog po, ang pagsamba ay nagpapahayag ng iba't ibang kilos, galaw, saloobin, at saklaw ng isang buhay kabanalan, debosyon at pagsuko sa Diyos. Example, pagtaas ng kamay. Diba may leader, o sabihin natin yung pastora, itaas natin ang ating mga kamay. Few people lang po ang gumagawa niya. Kasi why? Some are not understand how to worship our God in spirit and in truth. If someone is commanding you, each and every one of us, it means the Holy Spirit spoke to that person that you must obey what God wants us to do. May lumuluhod, pero hindi natin napapractice dito. In my previous churches na napuntahan ko po, I saw many worshipers of God. Maybe you don't believe me. They are trembling. They are bowing down how many times? Kasi hindi na nila makontrol yung pagsamba nila. Totally wholehearted ang pagsamba nila. They don't care kung sinong nasa kaliwa o kung sino nasa kanan. Basta ang mahalaga, nag-worship sila sa Panginoon. Hindi natin nakikita yun kasi bakit? Hindi natin ginagawa yan kasi bakit? Kulang tayo sa pagsunod. We are not totally give kung ano yung iniisip natin, nakakahiya kasi pag ginawa ko yun, baka pagtawanan nila ako. Pagluhod, pagdapa, sino ang nakakaalam na kung sino nagpatira pa sa harapan ng Panginoon noon para sumamba? Si Daniel, kung makikita ninyo, di ba? Maano talaga siya sa Panginoon. Pagtalon. Ano yung pagtalon? While we are dancing. Pag narinig niyo yung lyrics na jump, jump, jump. Di ba? Nagja-jump tayo. Dance, dance, dance. That is act of worship. All kinds of expression of thanksgiving, appreciation, paghanga, pagpupuri, love, etc. Di ba pag mayroon tayong hinahangaan na isang bagay or something na kamangha-mangha sa paningin ninyo, di ba parang na-amaze kayo, no? Kasi nagbabasa tayo sa nakikita ng ating mata lang. Ang gusto ng Panginoon na parang i-picture mo na kausap mo siya na father and daughter talking ba? Na sinasabi mo, Lord, ang pogi mo pala. Kasi pag nabuksan ang spiritual eyes natin, that is the act of worship. Kasi parang pakiramdam mo na kahit saan kang pumupunta, is kasama mo lagi ang Panginoon. Na, anak, ganyan, ganito, gano'n. Maraming ginagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So kapag sino man po na nagsalita ng let us raise our hands, maramdaman mo na nagkakay ka na, that is act of worship. Truly act of worship. Hindi, may isang klase po kasi ng pag-iyak eh. Umiiyak ka, umisip ka ng isang bagay na kaiyak-iyak, kaya ka naiyak ng time na nag-worship ka. Alin yun? Halimbawa, broken-hearted ka. Di ba? Iyak-iyak. Oh, Lord, nag-break kami ni gana. Masasabi ba natin na act of
worship yun. That is act of the human flesh. The true act of worship is, paano mo nararamdaman yun? Sample na lang ito, di ba? Pagkabuti ng Diyos, di ba? Nararamdaman mo na dumadampi sa'yo. Ganyan ang Panginoon. Number 2, it requires relationship. Kailangan natin ang relasyon. Kailangan meron tayong relasyon sa Panginoon. Kasi kung wala tayong relasyon, for example, ilang taon na tayong Christian, pero parang stagnant ang pagiging Kristiyano natin, parang hindi tayo na-upgrade. Para sa technology ngayon, di ba noon, ang ating cellphone, tanda ko yung cellphone namin is parang pagkutkud ng, ng yellow, yung Motorola, parang pakaskas ng yellow. Ang SIM card pa, ang load pa na ilalagay mo, yung malapad na gano'n, papasok mo para makatawag ka. So ngayon, na-upgrade, nagpunta sa keypad, di ba? Ganon. Tapos, naging Android. Touchscreen na. So, ganyan din sana yung ating pag-worship sa Panginoon, ang ating pagsamba. Ibigay natin yung dadaanan natin yan kung paano. Sabi dito, meron dito tanong is there anybody here not yet Spirit of Christ? Wala pong nasagot. Is there anybody here not yet Spirit of Christ? Not yet. Not yet. Hindi pa siya. Hindi pa. Wala pa kay Kristo. So, ibig sabihin, hindi kayo nasagot wala kay Kristo. Or nor have relationship to the Father. God is Spirit. Kasi kung tinanggap natin si Jesus Christ, nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Ama. Kasi He is the mediator. Kung wala tayong tunay na relasyon, hindi tayo makakapag-act ng pagpupuri at pagsamba. God is Spirit, and His worshiper must worship in spirit in order to have a relationship to the Father, God. Sabi dito, buksan po natin sa John 1:12. Amen. Hallelujah. Pakibasa po kung sino ang magiting. Yes. Tayo tumayo. John 1, chapter 1, verse 12. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Amen. Amen. He became children of God. In Tagalog. Ngunit, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kung wala tayong tunay na relasyon kay Jesus Christ, ibig sabihin, hindi tayo itinuturing na anak ng Ama. Unless na we accept Jesus Christ our personal Savior. Doon pala ang magkakaroon tayo ng tunay na relasyon sa Panginoon. And John chapter 3 verse 8. Ito yung sample kanina. O sino po ang mabuting kawan ng Diyos? The wind blows wherever it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Amen. Sabi doon sa Tagalog, purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ubong nito. Di ba minsan, pag sobrang lakas ng hangin, sabi yan, di ba naririnig natin yun? Ang lakas, di ba? Ngunit, hindi ninyo alam kung saan ang gagaling at kung saan napaparoon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu.
So, ang bawat isa ba dito yung pinanganak na sa Espiritu? Amen. So, we need to work out our salvation para laging nararanasan natin ito. Ang salvation is not like you receive a candy, you swallow it, you eating it, and then that's it. You don't remember the taste. That the taste is like orange, lime, sour. Yes, of course. Diba? Pero kapag dinanamnam mo ang isang bagay, hindi mo makakalimutan eh. Number 3. Ano muna ito? Doon muna sa binasa natin mamaya dadating tayo. It requires a heart preparedness. Nangangailangan ito ng kahandaan ng puso. Ang true worship natin sa Panginoon is it requires no baggage or luggage issues. Tinanong ko nga ito eh. Sabi ko, Lord, baka magkaroon ng conflict yung aking kasi di ba yung iba sinasabi nila na ang church is like a hospital na mayroong sakit, di ba? Ano yung sakit? Hindi naman yung sakit na mayroong oo, ito yun, isa pa yun. Kaya tayo pumupunta sa church is yung if they believe that they healed pag mayroong silang sakit. They believe na yung mga broken-hearted is ano yung kanilang mga puso, di ba? They believe that yung mga broken family, kapag nag-church is ang layo niya ay mabuo. Totoo yun. Kaya tinawag na hospital ang church. Amen. But, the true worshiping sa spirit is preparedness ng ating puso. Ibig sabihin, wala tayong luggage empty. Empty ang ating puso. Yung hahayaan natin na siya ang, di ba sabi Lord, use us an empty vessels. Di ba? Kinukumand natin ganon. And, Lord, binubuksan ko. Hindi yung ikukumand natin ng Diyos na, Lord, buksan mo ang aking puso. No, that is wrong. Tayo ang may susi para magbukas, hindi ang Panginoon. Kasi, kailangan ng totally surrender sa ating Diyos na buhay. Our motive intent to come near to God is an offering of our heart. Ang hanggan natin at intensyon ng ating paglapit sa Diyos ay ihandog ang ating puso na kaaya-aya sa Kanya. Pwede ka bang mag-worship sa God na ikaw ay may something sa puso? Di ba ayaw ng Lord yun? Di ba sinabi doon na kung mayroon kang kaalitan o mayroon kang something, iwanan mo yung handog, bumalik ka at ikaw ay makipagkasundo. Doon pala ang mag-work ang tunay na relasyon natin sa Panginoon. So, papasok na po tayo sa ating teksto. Why we worship God? Yung po ang tanong. Sino po pwedeng sumagot na why we worship God? Dahil ito po ay sa paraan ng pakikipag-usap, pakikipag-communicate natin sa ating Diyos na buhay. Amen. This is the other way. Not only by praying, but worshiping God through songs or yung humming or pakikinig natin ng mga songs, worship songs. This is the other communication of how we communicate our living God. Amen. Tama po yun. And basahin po natin yung ating text. Ang John 4:24. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Panginoon. Let us all stand. Kasi big letters, very bold letters. Word of God. We must respect the Word of God. Okay. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. Amen. Makakapuna po tayong lahat.
God is spirit and His worshiper must worship Him in spirit and truth. Truth, katotohanan, question mark. How do we worship God in truth? Paano daw natin sasambahin ang Panginoon sa espiritu at katotohanan? The opposite of truth is lies, di ba? Marami po ang nakakalungkot kasi maraming ganito na hindi alam ang tunay na pagpupuri at pagsamba. Katulad po ng nagpapaawit, mamatay-matay na sa pagkukumand. Let us worship the Lord. Let us open our mouth. Let us shout. Let us bastahin bukas ninyo ang inyong mga labi at purihin natin ang Panginoon at sampahin natin siya. Hindi natin alam kung tulog na ba o anong nangyayari. Hindi makakakilos ang Holy Spirit kung hindi tayo mag-u-obey. Wala tayong totally na pag-surrender at pagsuko sa Panginoon. Amen. Mababaliwala yung ilang taon natin, let's say 24 years ng Christian, pero hindi pa rin alam kung paano purihin at sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Kaya yung worship leader, command or pastora or sino mang leader na napatayo dito na gano'n, kasi nag-speak ang God, ang Holy Spirit, na kailangan sampahin natin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo, pag mayroong nang gaganon, ibig sabihin, kulang pa, kailangan natin ibigay. Let us shout, let us praise the Lord, let us give Him a highest adoration. Pag naggaganon, pag sinabing, let us worship, let us open our mouth, i-open natin ang ating mouth. Kasi, yung Espiritu na nasa sa atin, yun ang tutulong how to worship our Abba Father. Matthew 15:8-9. Sino po ang nakakita? 8 and 9. Nawa ay mangusap itong salitang ito sa bawat isa sa makakarinig. 8 and 9. Amen. Okay, hallelujah. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I says to my servant, do this, and he does it. Matthew 15:8-9. Sorry. 15:8-9. Sorry. 15:8-9 po. Okay. I thought it's 15:8-9. Okay. 15:8. At talaga nangyayari yung mga 8:9. ganun. Okay. They worship me. 15:8-9. 8 and 9. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teaching are merely human rules. Amen. In Tagalog, para pong maganda sa NIV, paggalang nagandog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Minsan, mas sinusunod pa natin ang tao. Kaya galit na galit ang Panginoon sa mga Israelita. Kasi maraming mapagpaimbabaw. Linggo-linggo ay nasa church. Pero pag linggo-laang, nanalito sa loob, ay banal. Kaya nga sabi, diba? The opposite of truth is lies. Pero hindi tayo makakapagtago sa Panginoon. God knows all. This is the greatest problem in so many churches. Worship is just a song. Parang ganito,
ito ang ipapaawit ko kasi ako'y ang ganda niya eh. Nagandahan ka sa song. Nagandahan ka lang. Pero hindi mo in-impart kung ano yung message. Hindi mo ma-exert niya ng gusto kasi yun ang gusto mo as a human being. Yun ang gusto mo, hindi yung gusto ng Lord. Eh, ang gusto ng Lord, halimbawa, may song tayo na aawitin. Kaya minsan hindi natin ma-execute, hindi natin ma-internalize. Kailangan internalize natin ang song eh bago tayo magpaawit. Preparedness, di ba? Kailangan nakahanda ang ating puso. Kaya very hallelujah Jesus. Very stagnant. Tining lang. Ito ang malaki daw problema ng isang churches. Kasi walang totally transformation. Kasi nga, sabi dito, paggalang ng gandog sa akin ng bayan ko, paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig, ibig sabihin, nguso lang ang nagpupuri sa Panginoon. Nguso lang. Pwede tayong magsinungaling, we praise the Lord, we praise you, O God. Pero malayo ang agwan ng puso sa ating bibig. Ilang pagdangkal hanggang puso? Dalawa, di ba? Ganon kalayo. Pagpupurit, pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. So kahit pala tayo ay, walang saysay sa harapan ng Panginoon. Kaya pagdating ng wala kang naalaala sa itinuro nung nakaraan. Alam nyo doon sa church na dating kinabibilangan ko sa Pilipinas. Kasi netrain po kami as ay youth. Sa youth po. Talagang mas malawak ang nagagawa ng mga youth, maraming iba. Pag sinabi ng na mag-devotion kayo, mag-quiet time kayo, ginagawa talaga po namin yan. Nagising po kami ng mga alangang oras para makipag-meet sa Panginoon. Kaya pagdating namin sa church, may kanya-kanya, may division of labor po, music ministry, evangelism, magkakasama yan, ang ganda na yung harmony ba? Kasi kahit sa Word of God is tugma, connected ba? Naihanda. At naihanda kasi yung puso. Siguro naman wala ditong gano'n na tuwing linggo ang Kristiyano. Pagdating ng nakikipag-away sa amo. Diba? Inumura pa ang amo pagkatalikod. Maganda yun. Oo, okay. Diba? Kasi, dun sa pinag-aralan namin sa Bible study, yung mga amo natin, nilikha din ng Panginoon niyaan. They have the authority. So we must obey. Kasi kahit si Jesus Christ, nag-obey siya sa law, sa batas ng tao. So sundin natin yun. So ang tunay na, huwag nating hindi tayo mapabilang dito sinasabi ng Panginoon. Ito isang pagganda at ito isang pagtuturo. Hindi ko po ito gusto na i-preach, pero sabi ko nga, iba't iba ng level tayong lahat. May baby, mayroong nasa middle, mayroong ng mabalahibo na, nakakalipad na, may bagwis na, gano'n. Ipinapahayag ang mga matatamis na salita, pero walang katotohanan sa puno. May desire ay wala. Pwede tayong magkunwari dito sa unahan, kaya ang daming ng sinungaling pag pumupunta dito sa unahan, ang daming sinungaling. Sasabihin, I love you, Lord. I surrender all. I surrender all. Pero hindi. Ako yan talaga, hinihingi ko yan ng tawad sa Lord. Sabi ko, Lord, I'm not worthy. Para ang tahin ang kantang iyan. Kasi kahit ako, hindi ko maitotally surrender sa iyo. I am weak, pero gusto kong ikaw ang maging strong sa akin. Kung mayroon tayong pag-amin, mayroon tayong acceptance na hindi natin ma-obey, ang Diyos ay hindi bingi para hindi tayo marinig kung anong sasabihin ng ating puso.
Kasi hindi tayo pwedeng magsinungaling. Hindi natin pwedeng i-bribe ang Panginoon. Hindi natin siya pwedeng suhulan. Ang tao, pwede mong suhulan yan. Huwag ka lang isumbong na nakita ka nag-inom. Bibigyan ka ng something. Basta huwag mo akong isumbong ha, na nakita mo ko na ganito. Pwede yun. O, diba? Suhulan. Maraming ganyan. Kala natin, lahat ay iahayag, diba? Sabi nga, kaya nga, the opposite of truth is lies. Faith. There is a conflict, yun nga, yung singing, I surrender all, but they can't. Labi lang. Gang ulo. Alam niyo yung labi lang gang ulo? Ito lang, dito lang. Puro knowledge. Puro against. Paano mangungusap ang Lord? Paano tayo makaka-worship sa Lord in spirit and in truth? Ay, ang dami-daming oppression. Kaya nga, di ba may song? May natutunan kaming bagong song eh. Silence the noise of my mind, Lord. Silence the noise of my mind. I want to hear you. I want to hear you. Kasi, pag ang self-will natin ang nagkahari pa rin sa atin, hindi tayo makokontrol ng Holy Spirit para purihin at sambahin natin ang ating Ama sa Espiritu at katotohanan. You know what is self-will? Kung gusto mo lang umattend, a-attend ka. Tapos, lagi na lang ang makikita ay iyong negative. Hindi mo man lang nakita yung kabutihan ginawa ng tao yun sa iyo. Diba? Ganon tayo eh. 5 kabutihan ang ginawa mo, nagkamili ka lang ng isa. Alam niya ni Mami. Sa Pilipinas, gano'n. Wala yan, tabo na yan. Nagkamali ka lang ng isa. Yung kabutihan mong ginawa na 5, wala na yun. Erase na yun. Burang-bura. Pero subukan mo uling gawan uli ng mabuti, okay na naman. Pero ang Lord, sabi niya, worship me in spirit and in truth. Magpapakita ang Diyos sa atin. Bubuksan niya ang spiritual eyes natin. Makikita natin ang hindi natin dapat makita. Tatandaan natin. Pero kailangan prepare ang ating mga puso at paligid. Amen. Kaya wag tayong pumili ng song na ano yung mga song na tayo magsisinungaling. I worship you, Almighty God, there is none like you. I worship you. Pero hindi magtaas ng kamay, hindi naman makapagtaas ng kamay, di ba? I surrender all. So, you surrender all, pero murmurin. Magmumurmur ka. Di masarap ang ulam sa church. Huwag pumunta doon kasi yung gulo nila. Amen. Ibig sabihin, hindi si Jesus Christ at ang Ama ang ating sinasamba. Sino sinasamba natin? Di ba? Ibig sabihin, enlightened, open tayo. Amen. Amen, di ba? Kapag ipinapakita ng Panginoon yung mga bagay na yun, may itinuturo din sa atin. Amen. Para malaman natin kung ano. Alam nyo, nagpasalamat ako. Iyak na iyak ako. Ito, testimony ko ito. Hindi ko kilala si Mami. Kailan lang siya napapunta dito. Pero pinaiyak niyan ako ng sobra. 2 weeks. 2 weeks kong dinadamdam yun. Nagtatanong talaga ako Lord, sa Lord. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ano ba yung bagay na nagmataas ako sa harapan niya? So, lagi kong tinatanong yun kasi ipapaunawa niya sa iyo ng Diyos eh. Pero umuukil lagi sa aking tenga yung sinabi ni Mami Presi na leader ka, ikaw ay tumatayo. Kaya talagang babatuhin ka lagi. Ngayon, kung ikaw ay papatol, hindi mo madidepensahan ang leadership mo. Kasi ano pang kaibahan, di ba? Kung pagtaas ng boses niya, mataas din ang boses ko, di ba na? Baka nga walang maniwala sa inyo, ay,
Leader ba yan ng music? Ay! Di ba nagba-Bible study yan? Eh bakit ganun siya? Bakit ganyan ang act niya? Ngayon, talagang, nung mangyari yon, bumuhos ang teaching sa amin na magkaroon kami ng kalma ng puso. Amen. Yun pala ay paghahanda yung sinabi ni Mami niyo. Na kailangan ko maganda pagkaroon ako ng control. Kasi minsan talaga, ako'y naiirita. I'm sorry, Lord. Minsan talagang nagano. Pero hindi pala makatwiran na sabihin mo. Amen. Kasi leader tayo. Paano sila? Yes, kailangan nating tanggapin ang katotohanan kung may nagko-correct sa atin. Kasi pag naging kalos na yung puso natin, hindi na natin mararamdaman ang magpuri at sumamba sa Panginoon. Ginagawa na lang natin kasi oblige. Just to show. Yeah. Obligasyon mo na lang. Ay, obligasyon mo lang tumugtog ng gitara. Obligasyon kailangan performance na lang, di ba? Amen. Katulad nung inawit natin kanina, this prayer song, Maghari Ka, God allows circumstances use someone. Ano yung ibig sabihin na yun? Yung kinanta natin kanina, A, to bring into surface who really you are. Sabi dito, para daw maipakita kung sino ka talaga or tayo. Di ba minsan may mga tao na nagdamdam ka kasi meron siyang sinabi sa iyo na hindi mo matanggap kasi nasaktan ka eh. Yun pala, ginagamit ng Panginoon yung mga circumstances na yun para makita kung ano yung kahinaan natin, kung sino ka, kung ano pa yung itinatago natin ng patay. Letter B, to brought into light what is hidden. Upang ilantad o ihayag kung ano ang nakatago. So, sino pa dito ang mga may itinatago, ilabas na. Totally surrender sa Panginoon. Ibigay natin. Kasi ang Diyos ay tapat at banal na tayo ay Kanyang patatawarin. Para makakilos ang Holy Spirit, makasamba tayo sa Panginoon. Huwag nating titingnan, mga kapatid, ito ha, huwag nating tingnan ang kahinaan ng bawat isa. Lahat tayo ay may mga kahinaan. Lahat. Lahat. Pero yung mga kahinaang iyon, lagi dapat tayong humingi ng kalakasan sa Panginoon. Magpalakasan tayo. I-corner mo ako. Yung katulad ng ginawa ni Mami sa akin. Ang tagal ko nang gusto kitang kausapin. Ako, negative ang tating mo sa akin. Nung kinausap niya ako, sabi ko sa kanya nung nakalipas na ang mga araw, sabi ko handa na akong makipagharap kay Mami. Sabi ko, one-sided ka naman eh. Sila lang ang pinakinggan mo, hindi mo ko pinakinggan. Hindi, Nini. Kasi Nini sa amin yung bunso eh. Hindi, Nini. Kailangan mo talagang maging mabuting ihemplo para sa iba. Hayaan mo sila. Kahit na anong gawin sa iyo. Basta okay yung puso mo. Kahit ka batuhin, ibig sabihin, kaya ka binabato, i-okay ka. Ngayon, kung wala ka nang pumapansin sa iyo, dinadandaan ka na lang, anong ibig sabihin doon? Useless. Yes, hindi ka nagbubunga. Hindi nakikita sa iyo si Jesucristo. So, ilalabas natin yan. Kung halimbawa, mataray tayo, mabait ka ngayon, pero paglabas mo, taray-taray mo pala. Diba? Arang ang amo-amo. Diba sabi, parang among-amo naman yan. Pero yung misungay pala. Diba na? Napakasakit. Kasi sabi, ang anghel ng kadiliman ay nagkukunwari, anghel ng kaliwanagan. At maraming mga mapagkunwari na ididisip tayo. Kaya mag-ingat tayo, lagi tayong sambahin natin ang Panginoon kasi kapag lagi natin siyang sinasamba 24/7, talagang tutulungan talaga tayo ng Holy Spirit kahit na ano pang mangyari. Totoo ang salita ng Panginoon. Amen. Totoo ang kanyang mga salita.
Huwag lang tayong magbasa kung alin yung gusto lang nating basahin. Yung laging na lang binabasa ay pagpapalain ako ni Lord. Ako'y iingatan ni Lord. Laging ganun ba? Lagi na lang hanggang parang porket sinabi ng Panginoon na ako yung puprotection sa iyo, ginawa mo ng utusan ng Panginoon. Pero minsan naman, galaw-galaw din tayo pag may time. Yun na nga lang ang hinihingi niya, ating gunalaang para sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan, hindi pa natin magawa. C. To test your loyalty, faithfulness, your submission. Upang subukan ang iyong katapatan at pagiging tapat at ang iyong pagpapasako. Dito tayo bumabagsak din yung katapatan natin. Submission. At saka yung ating pagpapasako. Kasi kung wala tayong pagpapasako, hindi ako naniniwala na we are worshiping the true living God. And tinanggap natin si Jesus Christ as our personal Savior. Kasi di ba kapag tinanggap natin si Jesus Christ, kailangan natin i-deny ourselves every day. Amen. Di ba? Kailangan natin ng ano ba yung pagiging tapat? Sige nga, iba yung loyalty at saka faithfulness, katapatan at pagiging tapat. Akala nakita natin, tapat, yun na yun. Yung loyalty mo ay nasaan? Nasa Panginoon. Yung iyong katapatan ay nasa Panginoon. Kasi siya yung tinanggap natin. And yet, you deny. Diba? We are in the last days. It's a high time to back to basic. Kung paano natin kinilala. Baka hindi natin matandaan kung paano nag-umpisa na kinilala natin ang Panginoon. Ano yung pakiramdam nung unang-una natin tinanggap ang Panginoon? Fire. Tsaka ano pa? Ano pa yung Freedom. Ano pa? Magaan yung Joy. Ramdam. Amen. Kahit siya may May problema. joy. Oh, di ba? We have peace. Peace. Joy. May joy. Love. Pero bakit, ang tanong is ganito, bakit kahit sinasabi natin na may peace, pero dadating na kaguluhan? Natataranta. Yes, pag sinabing joy, bakit tayo naiiyak, nagdadalang hati? Kasi hindi talaga totally surrender. Yes, minsan, we act by our own. Tapos pag bumagsak tayo, hindi natugon yung sinabi ng Panginoon. Lord, bakit? May tanong agad na bakit? Kailangan mangyari ito. Tanong hindi natin ang ating mga sarili. We need to deny ourselves. Sabi nga ni Apostle Paul, araw-araw akong namamatay. Ganon din tayo mga kapatid. Hindi po ako perfecto. May mga weaknesses din ako. Yan ay lagi kong iilangan sa harapan ng Panginoon. Ang bawat isa dito may kanya-kanyang kahinaan. Lagi natin hihingi ng tawad sa Panginoon. Lagi tayo humingi ng tawad. Oras-oras. Kasi oras-oras tayo nagkakasala. Malimit na pagkakasala natin ni Are. Ito. Are. Datanggas yun. Ito, Are. Yun. Ang daldal. Nagtatahi-tahi ng parang masasabi na we worship the Spirit and truth ay yung dati pa rin pagkatao umaalagwag. Nadaldal ka. Tapos makasalanan yung mata, nakita mo lang magkasabay. Sabi mo magsyota na. Hindi ba yun? Hindi mo pa nalaman kasi sa probinsya yun eh. Dito hindi na.
Hindi lahat, everywhere, it happens like that. It happens like that. Kaya marupok tayo eh. Madali tayong masangki masaling ang ating ego. Lalo pag napagsabihan tayo, wala tayong acceptance. Ayaw mong makokorek. Gusto mo ikaw lagi ang tama. Ay, how can we worship? How can we say that we deny ourselves every day? Paano natin masasabi na we offer our heart to God? Kailangan no baggage or luggage. At huwag tayong maging katulad nung ang inyong paggalang na handog sa akin. Sabi ng Panginoon, di ba? Ito'y para sa atin lahat, mga kapatid. Paimbabaw. Ang sakit pakinggan. Lord, linggo-linggo, nasa Bible study kami, meron pa kaming prayer warriors online, meron pa kaming ganito, pero yung pala ay pagpapaimbabaw lamang. Bakit pagpapaimbabaw? No change. Yes. No change. Ayun, pakitang tao daw, walang transformation. Kasi if we are having a totally transformation is wala yan, kunti lang yan. Amen. Wala yan. Pero bakit ang dali-dali nating madala sa mga bagay na madali tayong masaktan. Para tayong balat sibuyas, para tayong papaya, na pag nasundot ay luluha agad. Yes. Pag nalaman natin ang katapusan. Doble ang upuan. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus Christ. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, hallelujah. I rebuke you in Jesus' name. Hallelujah. Wala bang, sometimes God uses things to happen. Amen. Hindi ako mag-aalaw kasi para makita. Yes. You know why? Bakit nangyari yun kay Kuya? Kasi all of you are attended to hear para tayo ay makalaya. So, Kuya is hold down. Lang talaga kay Kuya strong. Yung upuan. We love you, Kuya. We love you. We don't want you to have problem in your back. So, God allows sometimes, yung di ba kanina, para makita yung tayo kung sino tayo. Yung reaction agad kita eh. Merong ngingiti. Tapos biglang titigilan. Di ba? Pinapakita lang kung sino tayo. Minsan, nagiging masaya pa tayo na nasasaktan yung iba, di ba? Minsan, buti nga sa iyo. Kasi, kung ano-anong inuuna mo, hindi ka nasipayo, naghusga na agad, wala na. Nag-curse pa. Oh, yes. Kaya murmuring kasi. Yes. Napaka, kita nyo, hindi nagsasalita, pero deep inside, yeah. napakabay. It's a work of Satan. Amen. Alam nyo ba na all the hidden in our lives will be exposed nang hindi natin namamalaya? Amen. Kasi bakit? Sabi doon sa, ayokong lumayo sa teksto natin, pero natatakil minsan. Kita ng kaaway. Ito ay pangatlong beses ko nang sinasabi. Mayroong na-convert na satanista into Christianity. And then, kilala nila sa isang church kung sino ang tunay na tumanggap sa Panginoon. Pag tunay tayo na tumanggap sa Panginoon, ang kita nila ay we are surrounded by lights.
At kahit ano daw gawin nila, kita nila din daw ang walang lights. Kasi ganito minsan, we have an angel. Bawat isa sa atin may bantay tayong anghel. Pero kapag nagkasala tayo, yung anghel na pe-praise din. Unless na laang na tayo ay mag-repent sa ating ginawang kasalanan. So sabi nung na-convert na into Christianity is, kahit na daw anong gawin nila, hindi nila maano yung Christian. Kasi kakaiba yung liwanag na nakikita nila sa bawat Kristiyano na lumalakad. At saka may angels. Ang laki-laki ng angels na nasa sa atin. Yung iba, ay huwag na natin ano yan dahil kasama natin ng ngayon. Kaya kung tayo ay nagmumurmur, irereklamo natin kung ano-ano ang mayroon dito sa church, mag-ask tayo ng forgiveness sa Lord. Para makapenetrate ang Holy Spirit sa puso ng bawat isa sa atin. Alisin natin yung baggage and baggage. Please mga kapatid. Magpatawad tayo kung meron tayo hindi napapatawad. Patawarin natin para makamove ang Holy Spirit. Kasi ayaw ng Diyos na maging mapagpaimbabaw tayo sa Kanyang harapan. Ayaw niya na tayo ay nagsisinungaling sa Kanyang harapan. Basta lagi nang tatandaan natin, the opposite of truth is lies. Gustong-gusto nating malaman yung mga katotohanan, pero napapagtakpan ng kasinungalingan, di ba? Parang yung may narinig ka na istorya, oh talaga? Kung nangyari? Hindi naman pala ganun ang nangyari. Lies pala naman yun. Oh. Sabi nga ito, pastora. Mami, hindi po ako pastor, mami. Okay po. Kaya huwag mong kalimutang dumalo upang kayo ay magpalakasan. So it means, alam na yun ng Diyos na tayo may kainan. Hindi yung ikaw is ganyan, kita mo yan ganyan. Instead na, oy kapatid, tayo ay magayunan. Hindi yung magpalakasan, hindi magpagbagsakan. Amen. Basta lagi natin tandaan mga kapatid, do not look the weaknesses of others. Kung mahina siya, meron siyang hinaharap, in a nice way. Corner mo, sis, may problema ka ba? Baka makatulong ako by prayer. Hindi yung bubulungan na kayo, pag-uusapan nyo na siya. That is, akala natin holy chismis. Hindi yun holy chismis chismis talaga yun. Amen? Sino ang gusto na sumamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan? Amen! Magtanong po ako sa bawat isa. Paano nyo napipil na ang Holy Spirit ay nasa sa inyo while worshiping our God? Kagalakan. Pastor Ami. Pastor Ami sa mga. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi sa salita ng Panginoon, where is the Spirit? I don't know where hahanapin ko. Kung asaan ang Espiritu ng Diyos, merong kapayapaan. Amen. Hallelujah. So when you worship in spirit and truth, you feel peace. Amen. You feel joy. Everything na positive is from the Lord na mapipil mo. And that is worshiping in spirit and in truth. Amen? So yun po ang aking mga. So, wag tayong maging katulad ng mga Samaritano o Samaritana na traditional and ritual ang kanilang pagsamba. Wala naman dito ganito na nakiki-born again lang. Nasabi lang na born again na lang. Pero hindi alam kung ano ang deep meaning ng born again. Like pagan. Yes! Born again. Yung Yes! uso yan sa amin, yung Christian siya pero half may pagan. So, Yes. Christian. Ang gusto ng Panginoon, Na parang 100%. dalawa yung pinupuri niya. Pero yun doon na-relate yung Jesus is jealous na dapat siya Yan ang ating sasambay. So, lagi nating alalahanin our
our God is a jealous God. Gusto niya siya lang ang ating mahalin. Amen. Amen. Hallelujah. Kahit sa mga asawa natin, we need to, ang una nating mamahalin na yung Panginoon, hindi ang asawa natin. Pero pangalawa mo yung sa Yes. children. Una ang Panginoon, pangalawa yung ministry, pangatlo yung ating mga mahal. And it will work. So sa nag-take note po is 2 Corinthians chapter 3 verse 17. And where is the Spirit of the Lord there is freedom. Amen. So, ulitin ko po yung ating pinag-aralan, yung outline natin. Yung binasa natin sa 4:22 and 23. Worship is more than just a song, number 1. So, isinulat naman yung siguro kung ano yung mga example. 2, it requires relationship. Kailangan natin ang tunay na relasyon. Pangatlo, it requires a heart preparedness. Nangangailangan ito ng handa ng puso. No baggage or luggage issues. Kailangan natin, bago tayo lumapit sa Panginoon, is empty ang ating heart. So, yung text po natin, 4:24, God is spirit and His worshiper must worship Him in spirit and in truth. So, purihin po ang Diyos. Naintindihan po ba natin ang ating pinag-aralan? Kaya po mahalaga din minsan na nag-jot down. Para if there's something happen na may mag-as sa inyo, ano ang ibig sabihin ng ganito, ng worship Him in spirit and in truth. So tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, ako po ay muli nasa iyong harapan nakatayo. Kung may mga bagay po ako na hindi ko masyadong naipaliwanag, Panginoon, let the Holy Spirit help them to understand, Panginoon. Give them a spiritual understanding, Panginoon, upang ma-penetrate nila, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan ng Diyos. Makapag-worship kami in spirit and in truth, Panginoon. Maging totoo kami. Mailabas kung ano ang pagkatao kami mayroon, Panginoon. And Father God, maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Maraming salamat sa buhay mong salita, Panginoon. Dalangin ko po na ito ay tumagos sa aming mga puso, Panginoon, at namnamin namin, Panginoon, ang aming inaral na ito. It's a basic teaching, Panginoon, pero kung uunawain mo ang deepest meaning nito, napakalalim. Sobrang lalim, Panginoon. We worship you in spirit and in truth, O God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, purihin ka, O Diyos, purihin ka ng iyong mga nilalang, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, O God. Hallelujah. Ang mataas po na pupurit para ngalay sa iyo lamang, Panginoon. Kay ganda-ganda mong Diyos. Maghari ka ngayon at magkailanman. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. At ang lahat ng mga pinili at hinirang ng Diyos ay magsabi na Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you.